Ang problema na lang po ay kung si acting ombudsman ay magdesisyon bago mag-September 18 para makapag-issue ng clearance kay Secretary Boying. Alam natin na at this point, halata na, and therefore, it is in all likelihood, sasagad-sagarin na ni acting ombudsman yung kanyang mga aksyon. So, kung totoo man, kung totoo man na si acting ombudsman mismo ang nag-issue ng desisyon na dinidismiss ang kaso ni na Secretary Boying at ibang mga co-respondents niya doon sa kaso na final ni Senadora Amy sitting in the Senate Foreign Relations Committee, may possibility na mag-decide din sila sa motion for reconsideration immediately. Ngunit maaaring i-question din ito ni Senadora Amy. Kung sakasakali, yung motion for recon ni Senadora Amy ay desisyonan, kaagaran ng acting ombudsman para mabigyan ng clearance si Secretary Boying in time na siya po ay makalahok in time para siya po ay makalahok doon sa sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council para maging kandidato pa rin siya sa Judicial and Bar Council, maaari pa rin umakyat sa mas mataas na hukuman si Senadora Amy. Ang daming nangyayari. So, ngayong hapon, nag-dismiss na po si Acting Ombudsman Dante Vargas ng mga kaso laban doon sa mga opisyales sangkot sa pagdakip at transfer kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Agaran naman nakapag-file ng motion for reconsideration si Senadora Amy within hours after nag-file na lumabas ang desisyon ng ombudsman. Ayon sa ombudsman, wala daw basihan ang mga paratang. Basically yun. Hindi pa po lumalabas hindi pa po natatanggap ng mga mamamahayag ang buong kopya ng desisyon ng ombudsman. Gayunpaman, sa pagfa-file ni Senadora Amy ng motion for reconsideration, hindi pa rin po makakapag-issue ng clearance ang ombudsman dahil hindi pa hiwating. Dahil ang ibig sabihin nito ay hindi pa tapos ang kaso. Uulitin ko po, hindi pa po makakatanggap dapat ng clearance si Secretary Boying Remulla gawa nga ng pag-file ng motion for reconsideration ni Senadora Amy sa kaso na idinismiss ngayon lang ng Office of the Ombudsman through Acting Ombudsman Dante Vargas. Bakit mahalaga na si Dante Vargas po ang di umanong mismong nag-dismiss ng kaso? A week ago, ang dinig namin sa mga sources natin sa Ombudsman na di umano, hindi pumayag yung mga investigador na i-dismiss ang kaso at ang gusto nila ay tuloy ang pagpapresenta ng mga ebidensya. Can the acting dismiss the case? Actually, yes, he can. Okay, however, it can be a grounds for the motion for reconsideration or even for later na pagsisiyasat ng Korte Suprema na i-bring up kung may report ang mga investigador. So kung tama yung impormasyon na natanggap natin at hindi ang mga investigador ang gumawa ng desisyon kundi lumaktaw ang acting ombudsman, then maaari pong i-reverse yung desisyon ng mas mataas na hukuman. Sabi ni Jovan, punta ka sa EDSA. Opo. Okay, next. So, muli, but bago natin pagpatuloy ang diskusyon, mag-like, share, and follow na po kayo. Okay, next. Gusto ko lang i-announce na ang bagong Miss Earth natin, si Miss Joy Barcoma. Si Miss Joy Barcoma, dating staff ko po ito sa Office of the Press Secretary. Siya po ay nagawaran ng Miss Earth dito sa Pilipinas. Siya yung Miss Earth Philippines. Ngunit, kinall out niya ang korupsyon dito, lalong-lalo na ang korupsyon na pumapaligid sa flood control. At sabi niya, hindi yung my crown is not worth my silence. Congratulations, Miss Joy Barcoma, isa kang bayani. Maraming salamat sa iyong pakikiisa kontra korupsyon sa Administrasyong Marcos. Okay? So, bukod pa dyan, okay, may posibilidad na kahit nag-file na on time si Senadora Amy ay sagutin o ang acting ombudsman ay mag-decide
bago mag-convene ang Judicial and Bar Council ng September 18. Uulitin ko po, ang pagko-convene ng Judicial and Bar Council is September 18. Binigyan nila si Secretary Boying Remulla ng hanggang September 15 na magbigay ng clearance. Hindi dapat siya pwedeng ma-issuean ng clearance dahil sa pag-file ni Senadora Amy ng kanyang motion for reconsideration. Ang problema na lang po ay kung si acting ombudsman ay magdesisyon bago mag-September 18 para makapag-issue ng clearance kay Secretary Boying. Alam natin na at this point, halata na, and therefore, it is in all likelihood, sasagad-sagarin na ni acting ombudsman yung kanyang mga aksyon. So, kung totoo man, kung totoo man na si acting ombudsman mismo ang nag-issue ng desisyon na dinidismiss ang kaso ni na Secretary Boying at ibang mga co-respondents niya doon sa kaso na final ni Senadora Amy sitting in the Senate Foreign Relations Committee, may possibility na mag-decide din sila sa motion for reconsideration immediately. Ngunit maaaring i-question din ito ni Senadora Amy. Kung sakasakali, yung motion for recon ni Senadora Amy ay desisyonan, kaagaran ng acting ombudsman para mabigyan ng clearance si Secretary Boying in time na siya po ay makalahok sa ano pa, in time para siya po ay makalahok doon sa ano sa pagkikilatis ng Judicial and Bar Council para maging kandidato pa rin siya sa Judicial and Bar Council, maaari pa rin umakyat sa mas mataas na hukuman si Senadora Amy para questionin yung agaran na pagbibigay ng clearance kung sakasakali. Sa madaling sabi, fight pa rin. Di po. Wag natin papaabutin, sabi ni Ms. Wena, impeach na lang. Hindi po, hindi pwede kasi makakaupo siya. So, pag nakaupo yan, baka gumawa yan ng mga desisyon na mahirap na pong lusawin later on. Mahirap na pong i-void or i-question later on. Kung kaya't, ang mahalaga at this point is maipakita na hindi po siya qualified. Bukod pa po sa wala siyang clearance, si Secretary Boying ay nanggagaling sa isang political family. At itong political family na to automatically represent a potential minefield doon sa mga conflict of interest ng isang politiko din. If a politician, in addition to that, diba? So member siya ng political dynasty. In addition to that, kung ikaw po ay isang politiko, sanay ka sa pakiusapan. Baka ma-transform ang Office of the Ombudsman sa isang tanggapan na magmimistulang, you know, ano ba yung tawag doon? Chikahan session, napapakiusapan. Ngayon, assuming that the worst happens, isa na naman ito na pinapatunayan lang ito na walang intensyon na puksain ang korupsyon dito sa bansa. Na wala naman talagang sincerity ang Marcos administration sa pag-resolve, paglutas ng problema ng korupsyon. Bukod pa dyan, ano pa ang magagawa ng ating mga opisyalis kapag ang isang kabaro nila ang nakaupo? Aba, madami nang ang milagrong nangyayari ngayon, madadagdagan pa sa isang tanggapan na nitong panahon ni Ombudsman Sam Martires ay matindi at lubos ang pagtitiwala. Sabi ni Ma'am Jai, salamat naman na high blood ako na nakita ko na na-dismiss yung case niya sa ombudsman. Ngunit hindi pa po tayo pwedeng ang huminga. Kasi although nag-file ng motion for reconsideration si Senadora Amy, ay posible na within 1 or 2 days, desisyonan din yung motion for reconsideration ni acting ombudsman Dante Vargas. So, kung mangyari yon, kailangan agaran rin ang pag-akyat sa Korte Suprema. Correct, sabi ni Ping Carol. Dapat pag ombudsman, hindi politiko. Correct. Sabi ni Maylie, bakit alam naman ni Boying na bawal? Boying talaga. Ni Sec Boying na bawal siya sa lahat pero nag-apply pa rin siya. Siya mismo ang lumalabag sa batas. Correct. Or at least, parang hindi man sa lumalabag, pero tinutulak niya talaga ang pasensya ng mga tao.
Sus Mariosep, bakit kayo ganyan? Sabi ni Noli, naintindihan ko na po ang reasons kung bakit di siya pwede maupo. Pero may magagawa ba talaga si Senadora Amy kung ipipilit ng mga galamay niya na iupo si Remulla? Unang-una, let's appreciate the fact na hinahabol niya ito. Let's appreciate the fact na handang-handa siya. Lumabas yung desisyon and in a matter of what, an hour or so, nag-file na siya ng motion for reconsideration. Bakit? Because it is a wall. It does have an effect. Sabihin ninyo, ipilit ng mga galamay and all that. Can you not wait to appreciate the fact that we are fighting? Okay? Let that sink in first. Nag-file ng motion for recon. So kailangan ngayon umaksyon si Ombudsman, si Acting Ombudsman Vargas. Here's the problem for them. Okay? It already looks like he is bending the rules for one candidate. Pag siya ay nagdesisyon ng madalian at sa history ng Office of the Ombudsman, walang motion for reconsideration na mabilis ginagrant. Inaabot yan ng isang buwan. So can we appreciate that fact first na kahit paano nakakalaban tayo gamit ang sistema? Ang sarap. Ano to? Ano, kalamansi. Mainit na kalamansi. Sarap. Bigyan ko lang ng tubig matamis. Oo, pero ang sarap. Sabi ni Chris Reyes, is he even qualified? Well, the bare minimum, abogado siya, and he has been well technically in the practice of law, although hindi siya, kumbaga, he may be able to qualify with the bare minimum except for the clearance, ha? Pero he has not been he was never a judge, and yung kanyang litigation practice might have been limited kasi nga siya po ay isang politiko. So kumbaga sa qualifications, qualified pero yung quality ng kanyang qualifications might leave something to be desired. Sabi ni Maxi, hanggang ngayon that anti-dynasty law still not a law. Sure naman, ayaw ng mga kongresista natin, di ba? Kaya talaga tayo nagkakaisa. Si Sir Maxi po is my favorite yellow. hindi na pala kayo yellow, sir. O at any rate, si Sir Maxi po, has made so many improvements during this past year. Anyway, sir, yung mga tao sa Kongreso ayaw nila. Siyempre. Mm. Paano nga po pupuksayan sila rin naman promotor ng korupsyon? Paano tayo mananalo kung naniniwala kayong talo tayo? Ha? Hindi ba pwedeng i-appreciate muna natin na nakakalaban tayo gamit itong sistema? Diba? Hindi nyo ba nararamdaman? Dumadami daw ang tao sa EDSA. Aren't we fighting back? So why do you still believe that we can lose? Kumbaga, paano ka mananalo kung papasok ka dun sa laban ng iniisip mong talo ka? First of all, hindi nakakatulong 'yan. Yes, we know what the challenges are. Oo, meron ng ganun. Tutulungan pa ba natin yung kalaban natin by weakening the morale of of the people who are on your side? Wala pong klase ang UP ngayon, tinanong ni Jonathan. Ingat kayo, attorney, may klase ka. Walang klase ang buong UP Diliman, or ang buong UP system yata. Ang init nung iniinom ko. Sabi ni Ma'am Wena, ready kaya si Manang Aimee? Ready nga. Alam ko, iniintay lang niya yung mga last-ditch efforts ni Secretary Boying na makakuha ng clearance at naabangan siya. Ayan, sabi ni Sir Jonathan, dapat at least former justice o judges, nakakadiri politiko. Isipin mo, sino yung mga dating ombudsman? Dating Supreme Court Justice Samuel Martires. Before him, dating Supreme Court Justice din si Conchita Carpio Morales. Kahit sabihin ninyong hindi niyo siya gusto, at least qualified siya. Sabi ni Lahi, ni Pedro, ngayon pa lang dapat magsampa na ng kaso si Sen Aimee sa Supreme Court. Hindi po pwede. Kasi pagka walang madidismiss lang yan. Kasi wala pa pong cause of action. Kailangan intayin yung desisyon ng ombudsman tungkol dyan. Pero I assure you, handa si Senadora Aimee. Handa siya dito eh. So subukan talaga ni acting OMB. At least alam niya ngayon, since pinaghandaan yung kanyang desisyon, well, there's more to come.
Sabi ni Miss Ann, share ko lang po thoughts ko habang pinag-aaralan mga nangyayari. Kaya po pinilit ni na BBM at Tambi na i-install si si Soto na maging Senate President kasi ramdam nila na may possibility na ma-oust talaga si BBM dahil antas na ng clamor na paalisin siya. So sa batas si VP Sara ang papalit. Syempre ayaw nila kasi para silang mag-suicide pa yes po, impeachment ang patutunguhan yan. Sabi ni Edward, sobrang kapal ng mukha ng mga Remulla at ginagamit din ni B, Tamba at Kokak. Sabi ni Ray, na-appreciate ko si Sen Aimee kesa mga Villar ngayon. Hintayin naman po natin ang explanation ng mga Villar. Kumbaga, bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Okay? Pero, syempre kung wala naman maayos na explanation, edi, tama kayo dyan. Sabi ni Cheche, kapag yung si Remulla nakaupo as ombudsman, babaluktutin na niya lahat ng batas for sure. Oo nga eh, baka. Sabi ni Ma'am Farah, at least nga si Senadora Aimee kumikilos. Sabi ni Alquin, yung ibang viewer di pa rin din alam mantra nyo till now. Sa atin, positive pa din ito na meron agad motion si Senadora Aimee. Totoo yan. Hindi nyo ba na-appreciate na nagka-good news na yung iba nga dito high blood na o ngayon, alam nyo na naka-MR na. So, anong pwede lang gawin ng Office of the Ombudsman? Hindi sila pwedeng mag-issue ng certificate ng clearance. Pwede silang mag-issue ng certification na nakalagay doon ay the case was dismissed, motion for reconsideration has been filed. Yun lang po ang maisasumite ni Secretary Boying sa Judicial and Bar Council. Sabi nila ni Pedro, akala ko hanggang September 15 ang deadline. Deadline po for submitting a clearance. Pero magko-convene ang Judicial and Bar Council September 18. Sabi ni Jess, ano pa ba ang laban natin dito? Ano ba? Pagkat nag-file ng motion for recon, ibig sabihin hindi pa dismissed ang kaso and no clearance can be issued. Sapat na ba yun para hindi umabot sa selection process si Boying? But that's all you can do. Why are you angry? Why are you so nega? Hindi ko naiintindihan, guys. I really don't. Bakit ang tingin ninyo that in spite of all these efforts, talo? Wala pang indication na talo tayo, pero yun ang sinasabi ninyo. Why are you doing this? Bakit nyo tinutulungan ng kalaban? Bakit nyo pinabababa ang moral ng mga kakampi natin? Hindi ko talaga naiintindihan. Sabi ni Redmi, so Supreme Court ang pwedeng pumigil. Not right now. Hindi ba? Ang sabi ko, ganito. Right now, napigilan siya kasi wala siyang clearance. Hindi siya pwedeng ma-issuean ng clearance dahil may kaso siya. At ang only way na matatapos yung kaso, or magkakaroon ng, yun nga, ng possibility of a clearance is kung magdesisyon kagad si acting ombudsman. Ngayon, eto nga ang issue. Sa buong history ng ombudsman, walang motion for reconsideration or none that I have heard of recently. Walang motion for reconsideration that has been resolved in less than 1 month. Kung magdesisyon si acting ombudsman in less than 1 month and in fact in just a matter of days, the possibility of getting a TRO or a decision from the Supreme Court even later on para masubject siya to quo warranto increases. Gets nyo? So, why are you thinking talo? Sa totoo lang, ang dehado dito si SOJ. Sabi ni Michael, bakit masyadong hayok sa kapangyarihan si SOJ? Sa tingin ko siya ang nag-impluensya para mabago ang stand ni BBM noon about the ICC. Parang ganun nga, no? Tapos, nang naging SOJ siya, ayun na, pinag-aralan na yan na ang pagka-traidor. Sabi ni Ma'am Liwayway, sa iyo ako nakikinig at nanonood ng updates at pinaniniwalaan sa nangyayari.
Sabi ni Nolly, well appreciated po lahat ng actions na ginagawa. Pero I'm sorry, medyo alam din naman po natin ang galawan nila. Yes, but that's why we fight, sir. Why do we even bother fighting kung sasabihin ninyo na matatalo? Bakit pa natin gagawin ito kung sa tingin ninyo walang pag-asa? Sa saligang batas naman lahat. Hindi ba't sinabi natin, lalabanan ito hanggang sa dulo? Pero ang sinasabi ninyo, hindi na siya worth fighting kasi ang sinasabi ninyo ay talo na ngayon pa lang. So yes, masama ang kalaban natin. Yes, maraming instances na hindi sila sumusunod. Pero in spite of all that, hindi pa rin nakukuha ni Sec Boying yung clearance niya. Alam ko na frustrated kayo, pero bakit nyo dinadagdagan ang frustration ng mga tao when there is hope? Ayan na yung hope. Nakagalaw si Senadora Amy. We have hope. We have a chance. Why do you want to defeat the hope of the people? So itong mga sinasabi ninyo, we're just waiting na maging another Indonesia, another Nepal. Excuse me, ang pag-iintay, walang madudulot yan. Ano mag-iintay kayo and you learn to let other people do the job? And in the meantime, there are people here saying, ay walang mangyayari yan and all that. Ano ba talaga? Gusto nyo ba ng pagbabago? Diba? Ano ba talaga? Do we really want change and are we willing to risk everything for it? Sabi ni Jerpy, walk out ang taga-UP today. Walk out, pinayagan naman kami. Sabi ni Sir Maxi, ito si Sir Maxi ha. And Sir Maxi, so proud of you. I was not for EDSA before. Now we need to go back to EDSA. I feel so poor for myself and for the Filipinos. Grabe ang korupsyon. Sabi ni Wena, it's coming from a place of despair. Tagal na kasing walang nangyayari. Kaya mahirap na ng 100. You know, that's why we lose eh. Because we're incapable of thinking that we can win. And that's what they want us to do. They want us to believe that we are already defeated para hindi tayo lumabas. So bakit nyo binibigay yung panalo sa kanila? Why would you turn it over ng buong buo sa kalaban? Bakit ginagawa nyo yung trabaho ng kalaban para sa kanila? Sabi ni Jericho, natuwa ako ma'am sa reason nyo na dapat talaga i-appreciate natin yung process tapos wag iisipin talo na agad. Napaka-positive po ng outlook nyo ma'am. Kaya natutuwa po ako makinig sa inyo. Ampo, alam nyo sa totoo lang, kung ano yung sinasabi nila? The brave die only once. Kumbaga, the coward dies 1,000 deaths. The brave only once. So kung yung mga yung pag natatakot ka, dun pa lang sa takot mo, nagiging preso ka na eh. So, dare to hope. Dare to think that we are capable of doing this. In fact, nakikita ko dun sa, sa comment section, parating yung iniisip. Every time may mangyari, iisipin nyo kung ano yung magiging problema. And then you dwell on it. And then nagiging malungkot kayo. And then sasabihin niyo walang mangyayari. Hay nako, walang mangyayari. Because tinutulungan nyo na walang mangyari. Wag na, tama na yan. The least we can do is hope. Diba? Kung hindi kayo gagalaw, hindi kayo pupunta sa mga rallies or anything like that, at the very least, wag nyo naman tulungan yung kalaban. And tumutulong kayo whenever you vent your despair as though we have already lost. We are out here, we are fighting. So could you at least give something to those who are fighting on your behalf? Diba? That's what you do, that is the job. So, for those who are fighting, they fight. And for those who cannot, yours is to boost moral. Merong mga basketball players, merong mga cheerleaders, merong audience. So, what are you going to do to help? Papagalitan kita, Ma'am Wena. Kasi what you're doing is you're insisting. You're insisting on finding the cloud around the silver lining. Is there any possibility na ma-shutdown ng Congress? Aba, depende yan sa atin. Ganong karaming tao ang lalabas sa kalye? Kayo, sa tingin ninyo, makakatulong ba kayo one way or another? You can cheer,
you can go. Pero it will depend sa dami ng tao dyan sa kalye talaga. Ah, sinong bet ko maging OMB? Yung mga qualified. Si former Justice Gerlan, si former Justice Lopez, ayan, yung mga yan. Hindi ko sila kakilala personally, ha. Sabi ni Ma'am Juliet, nakakaiyak na po at sobrang nakaka-disappoint po ang gobyerno natin. Ma'am, naiintindihan ko po kayo. Kaya nga, there's a time to weep, di ba? So may time talaga na kailangan natin iyakin, damdamin natin kung ano yung ginagawa nila sa atin. And then pag tapos na tayong umiyak, can we rise and do something about it? Sabi ni Carl Teacher Carl, hindi ako nakapagturo ng maayos sa school sa mga pangyayari lalo na sa pag-issue ng clearance kay Boying Remulla kapag may rally sa summit sa kaming mga teachers. Go lang. Pero ito yung paglaban natin that they should stop. Diba? They should stop trying to do these things. They should stop with all of this stealing. Ang kapal ng mukha nitong mga to. Magnanakaw na nga, pero kaya nila gusto nila, kampi nila, pati itong ombudsman, ay para absuelto sila parati pag nahuli yung pagnanakaw nila. Sabi ni Haya, I appreciate Sen Aimee, laban kong laban, bangga kong bangga. Diba? Totoo yan. Sabi ni Ambi, why are the SC not active? There are many cases in the Tamba cases and the kidnapping of PRD. Actually, I know the reason, pero delo ko lang. Maybe we will know later on why. Okay? Magiging maliwanag yan later. Para sa akin, simple lang yan eh. The Supreme Court has its own calendar. Bakit? Pag ni-resolve ba yung mga yan, does it necessarily mean bababa si BBM? Or what's the idea here? Gets ko naman na gusto ninyo ma-resolve yan so that it confirms yung mga pangyayari dito. Pero ma'am, andyan na nga yung mga ebidensya eh. So what does it matter pa? Ayan na nga, huli na yun sa flood control. Huli na yung mga yun. In fact, all of these, they're just yung kumbaga cogs in the machine. O nahuli yan, ito yung mga nakuha ni Nakong Ungab, yung mga blanco sa sa BICAM, yung pakikialam sa foreign assisted programs, yung pakikialam doon sa automatic allocations. Lahat ng mga yan, 'di ba? Andiyan na yan. The evidence isn't being presented anymore just to the Supreme Court. It is being presented to us, the people of the Philippines. So, ano yung sinasabi ko sa inyo ilang beses na ang karapatan natin magsalita at magpahayag ay nagpupresenta ng otonomiya natin, ng autonomy natin from our officials. Itong mga opisyalis natin, ginagamit nila yung power na ginawad natin sa kanila nung binoto natin sila. Now, nakakapagsalita tayo kasi hindi lahat ng mga desisyon nila ay sinasang-ayunan natin. Hindi komot pumayag tayo na nakaupo sila sa pwesto, ay ibig sabihin sang-ayon tayo sa lahat ng ginagawa nila. Kaya may karapatan tayo magsalita at magpahayag at dinidefend yan po at nakalagay po yan sa ating saligang batas to ensure na ito ay masusunod. Hindi lahat po ng mga nasa batas natin ay sinusunod. Kung kaya't there is such a thing as enforcement. So yung sinasabi ninyo, paano kung ganito, paano kung ganyan, then we will deal with it. We will use the law, we will use the Constitution, and if not, we will use the Constitution by taking to the streets, by using our right to our freedom of assembly, our freedom to petition for redress of grievances. Yung sinasabing petition for redress of grievances, ibig sabihin yan, if we cannot take it to the courts, we will take it to the streets. That's what it means. So, that's why it is important to know what the Constitution is about. Well, this is the soul. We put in the Constitution our aspirations. This is how we want the system to work. So that when things do not work for us, yung mga sinasabi ninyo, alam naman natin, malakas talaga si BBM. Alam naman natin, babayaran lang nila yan. BS and a half. Cow manure if you think that we are helpless. The Constitution says we can take to the streets. That's what it's for.
So my point here is this, why are you arguing? Why are you arguing with us whenever we say there is hope? This is what's happening. We are fighting and we are winning small battles. Pero nagagalit pa rin kayo. Diba? This is not the time for despair. Despair at the moment is an indulgence we cannot afford. The kids are leading the way. They're taking to the streets. The least that we can do is provide the hope that will fuel this mass action. Sabi ni Teacher Carl, pinag-uusapan na talaga naming mga teachers ang malawakang korupsyon. Malawakang korupsyon sa panahon ni Marcos B. Junior Admin. I love it. Sabi ni Florencio, thank you so much. At sa lahat po na nandyan sa Pilipinas na nakikilahok sa panawagan ng anti-corruption, isang tabi muna ang kulay pink o pula. Magkaisa po tayong lahat. At kaming mga OFW ay patuloy sa pag-share sa mga newsfeed namin. At kung merong mga rally dito ay sumasali din kami. Watching from Abu Dhabi. Sir, salamat po. Sabi ni Ma'am Melanie, nung nakita ko yung post mo, attorney, about sa pagbabasura ng OMB ng administrative cases kay Remulla Pag-asa, yung galit abot hanggang langit, wala na talagang pag-asa ang Pinas kung siya magiging OMB. Hindi man ako makapunta sa rally, pero ang magiging contribution ko ay post to sa Facebook page ko, mga kagarapala ng mga politiko, because hindi lang naman Mindanao, mga friends ko, kaya gusto ko mabasa nila at ma-share kahit hindi na mag-like. Sabi ni Jumel, nakakadurog ng puso, attorney, nakakadementia na daw si PRD. Pero si Boying na absuelto sa kaso, iba talaga to, lumabas na tayo. Sabi ni Ma'am Melanie, so be it. If you want to instigate assembly, then as you've said it, for as long as it is within the bounds of the Constitution. Ano yung nakalagay sa aligang batas? Doon sa ating mga karapatan, sa Bill of Rights. The freedom of assembly. The freedom to assemble, to peaceably assemble, to petition for redress of grievances. O, hindi ba yan ang nasa saligang batas? Anong within the bounds? How many bounds did the Constitution say? It only asks for peaceable assembly. Nakapagod. Sorry. Ayan, nakakapagod. Sabi ni Maria, nakakalungkot ang ibang kababayan natin nagiging nega patungkol sa rally. Ako po sumasali sa mga rally kahit galing lang ako sa dati sa therapy. Isa pa akong PWD dahil ganun na po ako kadismayado. Hi kay Ken. Sabi ni Sir Ken, good evening sa lahat ng sutil. Ingat po kayo sa biyahe, pati na rin ang lahat. Maulan na naman po sa Manila. Noon ang ulan ay ini-enjoy, ngayon inaayawan. Hi! Ano babagsak ko? Nga eh. Saan na ba tayo? Lapit na? Layo. Tayo pa? Okay. Black Street News. Oo nga eh. Sa noon pa tayo. Good evening! Sabi ni Chris, grabe, goosebumps ako tuwing may nakikita akong vloggers na naka-black hoodie, ready and nanghihikayat. For September 21, may nagsasabing kung may mangyari man sa kanila, yun ay para sa bayan. Ang dami ng gising, huwag mawala ng pag-asa.
Sabi ni Kits Cruz, dalhin na natin ang laban sa kalsada doon mismo sa lungga ng bangag at lungga ng hari ng mga buhaya sa Kongreso. Ang Maisog Rally po is on the 21st at iyon ay marcha papunta sa Batasan. Sabi ni Rolando, ibang klaseng pamunuan ito, wala nang ang word of honor ang Pangulo, puro kurakot naman mga ilipores niya. Sabi ni Ma'am Kitty Manzano Ortiz, masyado na nilang kinakawawa ang Pilipinas. Ibangon natin ang lupang Pilipinas, atin ito. Meron ba akong mga na-miss? Carsing says, marami kaming road na wala nang gana, abroad na wala nang gana umuwi sa Pilipinas dahil ang mga politiko numero unang scammer. Sabi ni Ma'am Farah, kaming mga OFW, pangarap namin maging maunlad ang Pilipinas para one day dyan na kami sa Pinas, sa Adi Sarani. I-encourage po natin. Sabi ni Pinay Forever, sobrang kawalang yaan, di mo alam ano uunahin pag nag-rally. Grabe, nakakagigil talaga. So uli, sa September 21, yun po ang ino-organize ng Maisog. Marcha ito papunta sa Batasan. Doon tayo mismo sa sa lungga ng mga ng ayoko kasing tawagin silang buhaya kasi kawawa naman ang buhaya. Sabi ni Jumel, I'm calling the attention of Filipino people to fight for our country. If Nepal and Indonesia can do this, why can't we? In peaceful protests, we will win. Count on you and be part of our history. This will go back when you grow old that you fought for our country and redeem it from the oligarchs and looters. Yan. Sabi ni Ma'am Jocelyn, grabe ng pang-aahas ni BBM. Sana siya ang unang matuklaw ng mga ahas na pinapakalat niya. Sabi ni It's Fudge, tandaan po nating lahat, hindi kalaban ng kapwa at Pilipino. Ang kalaban ang mga buhaya sa Kongreso at Malacanang. Let's try our best to keep it as peaceful and as possible yet powerful in numbers. Hampas lupa ang ambisyoso sa scientific name daw ng buhaya ay Kongreso Crocodilus tambaloslos. Huwag naman yung crocodiles. Alam niyo ba na in pre-colonial Philippines, kinoconsider na Diyos yan? Powerful yan eh, power figure yan eh. Sabi ni Abner, parang nangangamoy remulya sa ombudsman dahil binasura yung hindi ko nakikinig. Bago ka lang dumating, i-rewind nyo, pinag-usapan natin. Sabi ni Val, hanggang nakapwesto ang mga kawatan at adik, walang patunguhan ng Pilipinas sa kamay ng mga salot na yan. Sabi ni Ma'am Wena, di ako pwede sumama sa mga rally, di ako pwede sa lugar na maraming tao. Ipagdasal nyo na lang po kami, ma'am. Ha? Suporta na lang, ma'am. Kahit cheering squad. Sabi ni Bert, will you tackle legal options para ma-stop itong probable appointment ni SOJ sa ombudsman? We already did. So, mauubos kasi yung boses ko kakaulit eh. Pero sige, ulitin natin for the sake of those na kararating lang. Nag-file ng motion for reconciliation. Lumabas yung desisyon ng Office of the Ombudsman tungkol doon sa kaso ni na SOJ Remulla at ibang mga co-respondents niya. Ang agaran rin within the day, within a matter of hours or even less. Naka-file ng motion for reconsideration si Senadora Amy. Ibig sabihin yan, hindi pa tapos ang kaso. Ibig sabihin yan, may kaso pa si SOJ Remulla sa harap ng ombudsman at ang kanyang mga kasama. Bukod pa dyan, so, sa history ng Office of the Ombudsman, in recent memory, wala pong nare-resolba na motion for reconsideration in less than 1 month. So, in the few days, kung si Ombudsman ay talagang magpakita ng, I don't know, what do you call that? At biglang magdesisyon in just a few days where it normally takes more than a month to resolve a motion for reconsideration, then may grounds po ito na iakyat sa mas mataas na hukuman. Okay? So yes, at the moment, uulitin ko, at the moment, alam ko yung iba sa inyo masama na yung loob. At the moment, dahil nag-file ng motion for recon si Senadora Amy, then hindi pa tapos, hindi pa pwedeng i-clear si SOJ Remulla dahil ongoing pa rin ang kaso until the motion for reconsideration is resolved with finality.
Okay? So, right now, hindi pa po. Wala pa siyang clearance. The only thing that the ombudsman can issue is a certificate na although dismissed ang kaso, may motion for recon na nakafile. Pero tama na galit pa rin kayo. Bakit? Kasi alam natin at halatang halata na pinagpipilitan ng mga powers that be na iupo si Secretary Boying. In spite of the fact na politiko siya, in spite of the fact na miyembro siya ng political dynasty, in spite of the fact na very dubious yung kanyang desisyon, lalong-lalo na doon sa pagdukot, pagdakip kay former President Duterte at paghatid sa kanya sa Hague. Sabi ni Rick Lee, kaso yung sinabi ni Amy na bago pa i-acting. Yes, of course, please do find the cloud around the silver lining. Ulitin ko po sabi ni Rick Lee kasi, kaso sabi ni Amy na bago pa iakyat sa Supreme Court, mailagay na as ombudsman si Remulla. Yes, pero pwede siyang ikuwaranto at yes, posible ang TRO. Gets nyo? I prefer, ganito ang nakikita ko sa sistema. Ito yung possibilities. I prefer to look at the possibilities that are positive for us. Pero tama, yung sinasabi ninyo, baka maupo siya, baka mag-ano siya. But in the meantime, how will this happen? The ombudsman will have to you will have to make a history-setting precedent to make a decision on a motion for reconsideration that normally takes more than a month. Okay? Bakit mahalaga yung mga ganitong alam natin? Because these are the grounds for questioning that decision. And these are the grounds for questioning the legality of any appointment of Boying Remulla, of Jesus Christine Remulla to the position of ombudsman. Nakukuwaranto yan. Nakuwaranto natin dati. Isang nakaupong Supreme Court Justice dahil hindi siya qualified. Ito ay papasok din sa qualification niya. Dahil hindi siya qualified, hindi ka man kailangan mag-impeach, pwedeng i-co-warranto ito because from the beginning, the appointment will be tainted. The decision dismissing the case will taint the clearance. So, what do we do? Tayo, mga ordinaryong mamamayan, express your outrage na parang tinutulungan talaga o actively tinutulungan ng nakaupong acting ombudsman si Secretary Boying Remulla and showing, ano bang tawag dyan? Clear partisanship. Abusively clear partisanship in assisting a candidate to become the ombudsman. No, that's not true. Sir Viray, ikaw ba'y abogado? Sabi niya, baka pag inakyat sa Supreme Court yan, too late na nakaupo na siya. Hindi ba't kakasabi ko lang, kahit makaupo yan, iko-co-warranto siya. Okay? Ewan ko, pero if everybody thinks, if too many Filipinos think the way you do, sir, then ako na yung gi-give up ng laban. Kasi ibig sabihin yan, wala pala akong kakampi. Wala tayong kakampi. Kasi kayo, desidido kayong matatalo tayo. Diba? Siguro tumigil na muna tayo dito because I don't think I can 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 peacefully discuss this kung ganyan din. 'Di ba? Congratulations Sir Viray kasi kayo lang po ang nag-succeed ngayong araw na ito for me to reconsider a positive attitude. Kayo lang po ang nakapag-convince sa akin na wala talagang pag-asa. Kayo lang po talaga. Lahat na lang nang sabihin, baka ganito, 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 ganito. Sino bang kakampi nyo? Diba? Why are you doing this? Could you please explain to me, why are you doing this? Bakit gusto ninyo mawalan ng pag-asa? Bakit gusto ninyo, ang ipalabas ninyo ay yung posibleng matalo? Lahat po ng laban, may chance na matalo. Wala tayong sinasabi na walang ganun. Pero why would people undertake the fight kung hindi naman po kayo naniniwala? Seryoso tanong ko.
Bakit pa tayo lumalaban? Sakit kasing lalamunan ko, sabi ni ma'am, ba't ka nagpapadala dyan? Sabi ni Ma'am Leticia, bakit kasi tinatanggap pa siya? May kaso na nga, makapal talaga mukha niya sa ako. Alam, tignan nyo nga yung mga kongresista. It means that he's in good company. Ang sarap ng ng kalamansi pala sa Sorso. Philippine lemon. Sabi ni Hazel, agapan natin yan. We do need to make our voices be heard. Pigilan natin mangyari yan, and we need to go to the streets because this is not for us, it's for our children. Yap, yun na nga. Pero paano tayo lalaban kung ang tingin natin hindi naman pala tayo mananalo? Okay, next. Sabi ni Ma'am Tess, yes, correct po kayo. Dapat think positive tayo. We can do it and we must be heard. Dahil ang point po ng JB, Jovan, yung mga negatibo utak, imbis na umangat tayo, tayo din ang ayaw magpapabagsak sa sarili dahil wala tiwala sa sarili. Gusto na lang sunod-sunuran na lang ba imbis na lumaban, yung pagka-doubtful ang nagkakari. Hindi, the reason rin natatalo is because since many people will say, oh, hindi many, since may mga nagsasabing wala namang mangyayari dyan, hindi yan totoo, hindi yan mga ganyan, less yung pumupunta. So kung ipagkakalat nyo yung mga ganyang klaseng negatibong attitude, hindi magsasucceed, di ba? Sabi ni Muja, walang sinabi ang lemon sa kalamansi in terms of sa lasa, parang gold yan sa ibang bansa. Ang hirap hanapin. Ay, ganun po ba? Ang sarap eh. Lalo na yung with honey. Ang sarap sa lalamunan talaga. Anong masasabi mo sa Bardagulan KAU? Sino si KAU po? So, yun. Hindi ko po napanood eh. Dinig ko nagwagi si Joey. Ewan ko lang, hindi ko pa napapanood. Panoorin ko mamaya. O sa France daw, bumaba ang Prime Minister. Di ba? Tayong mga tagapagmana ng revolusyon ng 1898, tayong tagapagmana ng pagpapanalo natin sa ikalawang digmaang pangdaigdig. Di ba? Tayong mga lumaban sa Philippine-American War, tayong mga tagapagmana
ng ano, ng pagkapanalo ni Lapu-Lapu sa ano, sa Cebu. Takapagmana ng ano, sunod-sunod na pagpapanalo. Sabi ni Hazel, mga kampo ng learned helplessness yung mga yan. Feeling nila sila na magaling, hindi naman nakakatulong malutas ang problema. Hindi ba, one of the best gifts that we can give to our countrymen right now is hope. Hope that if we move, when we move, and because we are moving, we're going to win, or at least we'll have a fighting chance. There will be change. Sabi ni Ma'am Che, Joey won that debate. Ayun, oh, sabi ko na eh. Sabi ni Dave, ang mahigpit na paninindigan laban sa korupsyon ay hindi lamang isang moral na tungkulin, kundi isang konkretong hakbang tungo sa pagbabagong panlipunan. Nax, ganda ng Tagalog. Sabi ni Archie, may rally kami this coming 21 sa Luneta, lahat ng kapatiran namin kasali, susugod na kami para sa bayan. At sa mga korap na politiko, laban lang, walang susuko. Makikipagkawayan na lang po ako sa inyo kasi sa 21st, may isog po ay sa harap po na ano, ay magmamarcha patungo sa lungga ng mga ano, mga kawatan. Sabi ni Ma'am Connie, God will help us. We pray so hard for this country. God will lead us. Malapit na mawala ang mga salot ng bayan. Sabi ni Southside History, nananawagan na si Senator Bato na mababa na si Martin. Yan. Oops. Sabi ni Ma'am Che, the battle starts in your head. We have to adopt a winning or winner mentality. Sabi ni Emily, bukas birthday ni BBM, baka may at isa yan, masama man maghangad ng masama sa kapwa, pero evil siya. Sab Okay, new comments. Sabi ni Cutie Cherry ko, si Bongo kaya kailan magsasalita. Sabi ni Ronald, maghahanap po ako ng mag-i-sponsor sa akin pamasahe papuntang Batasan. Medyo malayo kasi ako, North Cotabato. Wow, sir, layo. Ingat po sa biyahe. Sabi ni CRTV, hindi pa ba natuto si Boying na after niya pinakidnap si PRD ay na-hospital siya? Ngayon, ano kaya ang karma kung kukuhain niya ang ombudsman position? Grabe tayo. Lapit na? Yes po. Okay. Sabi ni JP, I spoke to my mom earlier today who is now a retired medical staff in Canada. She said she was one of the protesters against Marcos Sr. and a lot of her college friends disappeared and have not been found to this day. She warned me about BBM. I should have listened. Ouch. Sabi ni Ma'am Jonah, kapag hindi po lalaban, hindi magwawagi. O parang ano lang yun eh. Yung basic, paano ka mananalo sa loto, di ka naman bumibili ng ticket. Ano, Sir Jose? Wala, sabi niya, wala bang support from the military? Sir, bakit sila magpapakita ngayon? Di ba? Hindi ba't ilang beses na natin sinabi, pag dumating ang mga tao, dadating sila. Talaga naman, naghanap pa talaga kayo ng kulang, ano? Sabi niya, parang yun na lang ang kulang sa formula. Hindi po sila mangunguna. Pero dadating sila para protektahan tayo. Yun ang nakasaad sa saligang batas. Sabi ni Sir, ayun, medyo pumapositive na rin siya. Sabi niya, nakakagalit, nakakainis na parang hopeless, masyadong garapa lang pag nanakaw. Sabi ni Funny TV, 18 pesos lang sa tricycle, nasa Batasan na ako. Wow. Sabi ni Alan, totoo ba yung sinasabi na nakakalimot na si Duterte? Posible po. Ako wala akong dahilan para magduda diyan. Kasi sinabi na ni Attorney Kaufman. Um
posibleng hindi pa masyadong marami yung nakakalimutan niya. Pero ang nature kasi ng dementia ay sa umpisa makakalimot, ano? And then dumadami, lumalawak yung mga memories na nawawala. Ang unang mawawala dyan ay of course yung mga recent ones. Pabalik yan. Maalala niya yung mga dati. Pero yung mga recent ones, makakalimutan niya. Sabi ni Ma'am Che, sana makita kita sa Hague, Attorney Twix. Magkikita po tayo. Di ba may event sa Hague? Sabi ni Yuri, bawat pera na ninakaw nila Marcos at Romualdez ay dugo ng mga namatay dahil sa katakawan nila. Namamatay ang mga may sakit, bata at matanda, pero puro payaman ang iniisip ng admin na ito. Correct. Yan. Tama po yan. Independent ang Senado, wag lang tumawag si Speaker. Sabi ni Sir James. Tama po kayo dyan. October po, merong ayuda sa Taiwan, less than 20K sa pesos. Babalik yun sobra sa taxpayer ng mga tao. Kailan kaya? Mhm. Hi! Sino si Ponyong Gabonada? Sabi ni Sir Jovan, may lumutang na naman na pangalan, si Ponyong Gabonada. Siya. Lumulutang na ano po, update kung paano po kami makakapag-abot ng tulong para bukas. Kung hindi po ito uubra this time, okay lang po. Pupunta pa rin po kami. Yes, Sir Ken, kasi wala nga po, ayoko po kasi magbigay ng pangalan, baka magkamali ako. So, at yung sinasabi ko nga, ang ino-organize, ang tinutulungan namin mag-organize, dalawa. Yung dito sa Batasan, at tinutulungan din po namin yung mga nag-organize sa Hague. So, sabi ni John Raven Laborte, bakit may mawawala ng pag-asa? Do they know that these people wake up every day thinking about what we're thinking about and they put a lot of their resources into that? The moment you lose hope, you're letting them win. Thank you, sir. So, totoo ba may isang senador na super ally na nang aahas? Sabi ni She TV. Hindi ko po alam sinong tinutukoy ninyo. I mean, posible, but wala po akong narinig na nang aahas. Hi, Miss Che. Yes po, may event sa Hague. Kita-kits. Kung sakali. Sabi ni Sir Jess, malaki effect na nawala ng interaction si PRD sa mga tao mula nang na-detain siya. Kaya siguro bumilis yung pagkawala ng memory niya. Kung mapapansin niyo, nahihirapan pa rin akong pag-usapan yon. Siyempre, kaibigan ko yun eh. Or at least ang turing ko sa kanya ay kaibigan. Yung turing din naman niya kaibigan kami. But alam niyo yun, pag mahal niya yung tao, yung dementia, you lose them slowly eh. Sabi ni Ma'am Cutie, baka analangin na si B na umulan para di matuloy ang rally kasi pabor kay B ang baha. Ma'am, nagdala po ako ng payong. Ma'am Leticia says, our forefathers never did lose hope kaya ang independence kaya ang independence ng Pinas. Yun, sabi ni Day, protect VP Sara, may balita na oo, may balita nga po na ganon. So yes, protect VP Sara. And how do we protect her? By making sure yung mga tao who are gunning for her, yung mga corrupt, yung mga buwayan na mga gustong patanggal siya sa trabaho nang walang katuturan. Yan po. We make sure na hindi nila maaabot si VP Inday. Hi, kay Cloud9. Sabi ni Rosie, paano po ma-avoid na hindi tayo makahalo sa mga protesters na against kay VP Sara? Yung mga Gen Z sa FB, grabe ang promotion nila. Pwede naman po tayong umalis. Kasi tayo maliwanag. Maliwanag ang panig natin na for so long as kontra korupsyon ang panawagan, nakikiisa tayo.
Sabi ni June, at least po hindi naka-wheelchair si Digong o kaya may neck brace. Isa pa sa wari ko'y sinasadya ng ICC na patagalin ng hearing upang mawala na talaga sa kanyang talino si Digong upang hindi na din maipagtanggol ang sarili. Magaling strategy ng B-admin na ito. Pero let's see what the Gen Z can do at this time na madami na ang mga bata noon na matatanda na ngayon that seems to be nilamon na ng bulok na sistema. Hi, Ma'am Che. Ay, birthday ni Ma'am Che Dolera bukas. Advance happy birthday. Sabi niya, I feel bad ka birthday ko si B. Ay, kakaloka, di ba? September 13. Ay, happy birthday po, ma'am. At babatiin din po namin kayo bukas. Sabi ni Jerpy, hindi biro ang dementia. My uncle of 81 years just died. He had dementia. He didn't recognize his family and relatives, only his childhood memories. We were complete strangers to him. Ay. Parang ang feeling ko, yung dementia, di ba? Alam niyo yung kasabihan na kapag mamamatay ka na, your whole life flashes before your eyes. Parang ganun yung sa dementia, except it happens slowly, and then when it flashes before you, you lose them. Ayun, maganda to. Sabi ni Byronico, sana wag lang Gen Z. Totoo yan, hindi kailangan Gen Z lang ang gumalaw. Lahat tayo. Tayong mga Gen X and everyone. If you can't go sa mga rally, keep the SOCMED alive sa topic. Sabi ni Byronico. Ayun. Salamat. And on that note, nandito na po ako sa EDSA. Bababa po muna ako at magla-live po ulit tayo pag andun na ako sa venue. We'll see you later. Thank you very much. Babalik po ako.